sama-sama tayong magiging saksi. Pinasususpindi ng Department of Transportation ang kumpanya na nag-ooperate ng bus na nasangkot sa karambola sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. 10 ang patay at lagpas 30 ang sugatan sa malagim na disgrasya. Saksi, si Rafi Tima. Ay putang mo! Ito ang nasaksihan ng mga napadaan sa SCTEX northbound papunta sa toll plaza ng Tarlac pasado tanghali. Yuping-yupi ang mga sasakyan kung saan may mga taong naipit. Sangkot ang 2 commuter van, 1 kotse, closed van at ang nakabanggang bus na biyaheng Cubao-Lingayen. Ito pong bus, ito po yung bumangga doon sa 4 na vehicles na nakahinto na po sa toll plaza ng SCTEX. Hawak na ng pulisya ang driver ng bus na sugatan din sa insidente. Base sa investigasyon, Naka-hit daw po siya. Yung bus driver po ng Solid North Transit na siyang unang bumangga doon sa mga sasakyan. Sa pagkakaidlip niya, dahil full speed po siya, so kaya po hindi niya namalayan na approaching na po siya doon sa SCTEX Toll Plaza. ayon sa mga otoridad, 10 ang patay. Karamihan sa kanila ay sakay ng nayuping van. Ilan sa mga nasawi, mga bata. Mahigit 30 naman ang sugatan at isinugod sa Tarlac Provincial Hospital. Isa sa kanila ang driver ng nayuping van na kritikal ang kondisyon. Sa tindi ng aksidente, pahirapan ng ospital na kilalanin ng mga biktima. May mga nakuha raw silang ID mula sa mga nasawi na mula pa sa Antipolo City. Hawak ngayon ng ospital ang mga cellphone ng mga naaksidente kung sakaling may tumawag na kaanak para maibalita sa kanilang nangyari. Nasa labas naman ng emergency room ang mga bag at gamit ng mga biktima. Isang batang lalaking edad 2 hanggang 3 taong gulang na may galos sa paa ang inaalagaan naman ng mga kawani ng Philippine Red Cross. Ayon sa mga otoridad, iyak nang iyak ang bata at hinahanap ang kanyang mga magulang na dead on the spot sa kotseng kanilang sinasakyan. Mula sa pinangyarihan ng aksidente, umabot sa 2 kilometro ang traffic sa northbound lane sa SCTEX. Yan ay matapos ipasara ang linya kung saan nangyari ang aksidente, kaya pinag-counterflow muna ang mga sasakyan sa southbound lane. Muling binuksan sa mga motorista ang daan alas 4:30 ng hapon. Sa gilid ng kalsada, makikita ang mga basag na bahagi ng taillight at maliit na life vest mula sa nayuping van. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang driver ng bus. Iniutos naman ni Transportation Secretary Vince Dizon sa LTFRB na patawan ng preventive suspension ang Solid North Bus kasunod ng disgrasya. Ayon sa LTFRB, batay sa record nila, nakarehistro raw ang bus sa Dagupan Bus Company. Bagamat batay sa markings ng bus, lumalabas ang nag-ooperate ay Pangasinan Solid North. Sinisika pa namin kunin ang kanilang panig. Ayon pa sa LTFRB, maglalabas ng show cause order para sa operator ng kumpanya. The reason of the suspension is preventive po kasi yan. Para ma-check po ng ahensya yung mga buses and then magkakaroon po ng mga tests yung drivers. They are inclined to issue a suspension of the fleet of the operator ng mga bus nila na ang biyahe ay Cubao to Dagupan. Dagdag ng LTFRB, iniutos na nilang asikasuhin ang pangangailangan ng mga biktima. tig-4,000 piso ang inaasahang makukuha ng mga naulila ng 10 nasawi. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Hingi po tayo ng update sa nangyaring malagim na karambola sa SCTEX at nakakonfine na po sa isang ospital sa Tarlac ang mga nasugatan. Saksila, si Jamie Santos. Jamie? Pia, dumating na nga rito sa Tarlac Provincial Hospital ang isang kaanak ng 2 taong gulang na batang lalaki na kabilang nga sa mga biktima ng malagim na aksidente sa SCTEX kaninang tanghali. Hindi pa raw ganong nagsisink in sa pamilya ang sinapit ng kanilang kaanak. Sakay ng isang sasakyang magbabakasyon lamang daw sana ang pamilya sa Baguio nang maaksidente. Normal naman daw ang lahat ng resulta ng test na ginawa sa batang nakasurvive, pero inirekomendang ilipat ito sa mas malapit na ospital sa kanila para mas masuri. Panay daw ang hanap ng bata sa kanyang ina. Sa ngayon, 10 na ang kumpirmadong nasawi na nandito sa Tarlac Provincial Hospital habang 31 ang sugatan. Kabilang na nga rito yung batang lalaki. At iyan ang latest mula rito sa Tarlac. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nasawi isang rider matapos sumemplang at magulungan pa ng bus sa Cavite.
At sa Ilocos Sur naman, isang rider ang naipit at nakaladkad ng araruhin ng isang truck. Saksi, si Bam Alegre. Habang binabagtas ang National Highway sa bahagi ng Tansa, Cavite, biglang sumemplang ang isang motorsiklo na nasa gilid ng kalsada. Pagtumba ng rider, sakto naman parating ang isang bus. Bagaman di mabilis ang takbo ng bus at agad huminto, aksidenteng nagulungan pa rin ang rider sa gawing ulo. Initially po, ang nangyari kagabi, itong ating biktima, bumabiyahe papuntang resort kasi nag-outing sila ng kanyang mga kaibigan. Nang bigla na lang siyang madulas sa gilid ng kalsada at sa pagkakadulas niya ay na bumagsak siya sa motor. Tapos na sakto naman na napadaan yung baby bus at nagulungan siya. Sinugod sa ospital ang 21 anyos na rider pero binawian din ang buhay. Nakaligtas naman ang kanyang angkas. Narito tayo sa pinangyarihan ng aksidente at ang naging paglalarawan dito ay nagit-git daw ang motorsiklo sa may gawing gutter. Mapapansin ninyo may mga buhangin dito, isa raw sa mga naging dahilan kaya nawalan ng balanse ang rider. Ayon sa pulisya, nakipag-ugnayan na sa kanila at sa pamilya ng biktima ang driver at operator na nasangkot na bus. Nagkasundo na raw ang magkabilang panig na magkaroon ng settlement kaya di na magsasampa ng kaso ang pamilya ng nasawi. Sa kuha naman ng CCTV sa Bantay, Ilocos Sur, kitang nakahinto sa intersection ng isang SUV at motorsiklo sa likod nito. Maya-maya lang inararo sila ng 18-wheeler mula sa likod at napagitnaan ang motorsiklo. Kita rin ang pagtalon ng pahinante mula sa umaandar na truck para maglagay ng kalso pero di pa rin agad napahinto ang truck. Yung 18-wheeler truck, hindi po siya nakapag-brake kaya po na-sandwich po yung scooter. Sa kung saan kinalagkad po ito ilang meter sa north. Nagpapagaling sa ospital ng rider na nagtamo ng mga gasgas at sugat. Di naman nasaktan ng SUV driver, gayon din ang driver at ang pahinante ng truck. Nagkaayos na ang mga sangkot sa aksidente. Sasagutin na may-ari ng truck ang gasto sa ospital ng sugatan, pati ang mga danyos sa mga nasirang sasakyan. Sa Iloilo naman, huli kamang pagsalpok ng isang motorsiklo sa isang palikong pick-up. Nang pa-U-turn na ang pick-up, sakto naman parating ang isang motorsiklo at sumalpok dito. Posible wala na-anticipate sa pick-up ang incoming nga motor, amo to nga nag-collide sila sa highway. Ayon sa pulis, nagtamo ng mga fracture sa ulo, kamay at paa ang rider na wala raw suot noong helmet. Sinubukan siyang sagipin sa ospital pero nasawi rin kalaunan. Nasa kustodiya naman ng pulisya ang driver ng pickup na tumanggi magbigay ng pahayag. Hinihintay pa ng mga pulis kung magsasampa ng kaso ang pamilya ng nasawing rider. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre ang inyo, saksi. Pahirapan ang pagpasok sa nasunog na tindahan ng piyesa ng sasakyan sa Quezon City dahil po nakakandado ang establishmento. 5 bar naman ang nasunog sa Malate, Maynila. Saksi, si James Agustin. Binalot ng mga palat maitim na usok ang isang commercial establishment sa Banawi Street sa Quezon City, bandang 1:00 ng madaling araw kanina. Nang mabasag ang salamin ng mga bintana sa ikatlong palapa, biglang naglagablab ang apoy. Mabilis na bumaba ang isang bumbero at inabot ang fire hose mula sa kasama para mabugahan ito ng tubig. So nag-ventilate ako. Nung nakita kong palabas na yung apoy, so agad ako bumaba. So binentilate ko lang po para sumingaw po yung heat na nandun sa loob ng building. Hindi rin agad nakapasok ang mga bumbero sa establishmento dahil nakakandado ito. Wala namang empleyado sa loob na mangyari ang insidente. Hindi po agad siya nabuksan. Pero pag nung nabuksan naman, na-confine na po agad yung apoy po. Ayon sa BFP, iba't ibang auto parts and supplies ang laman ng nasunog na commercial establishment. Iniimbestigahan pa raw nila ang sanhi ng apoy na nagsimula sa unang palapag. Sa Malate, Maynila, nagputukan ng mga kable ng kuryente sa bahagi ng Maria Orosa Street. Kasunod yan ang sunog na sumiklab sa ilang establishmento, mag-aalas 2 sa madaling araw kanina. Agad daw natakbuhan ng mga customer ng 2 bar na bukas pa ng mga oras na magsimula ang sunog. Habang sinusubukang apulahin ng mga bumbero ang sunog, bigla nilang may sumabog. Dahil yan sa hindi agad napatay ang supply ng kuryente sa lugar. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pangunahing problema nila ang makapal na usok at ang nagpuputukang kable ng kuryente. Kaya nahihirapan din makapenetrate. May possibility din na makuryente ang ating mga bumbero kaya medyo
hirap din sa pagpasok. Sabi ng BFP, 5 establishmento ang nasunog na pawang mga bar. Sinubukan makipag-ugnayan ng GMA Integrated News sa ilang may-ari ng bar pero tumanggi muna sila magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, James Agustin ang inyong saksi. Nagka-grass fire sa lupaing sakop ng Philippine Ports Authority sa Batangas Port. Ang kay Port Manager Joselito Sino Cruz, umabot sa mahigit 20 ektarya ang naapektuhan dahil mabilis kumalat ang apoy. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, bandang 1:05 kanina hapon, nang sumiklab ang sunog. Napula ito matapos ang mahigit 2 oras. Pinag-iingat ang mga residenteng nakatira sa mabababang lugar o di kaya ay malapit sa ilog sa ilang bahagi ng Bulacan. Nasira po kasi ang rubber gate ng Bustos Dam. Saksi si Jamie Santos. Di maiwasang mabahala ng ilang residente ng Pulilan, Bulacan. Nagbabala kasi ang lokal na pamahalaan ng Pulilan, gayon din ng Bustos, Kalumpit at Ubando. Kasunod ng pagkasira ng rubber gate 3 ng Bustos Dam nitong hapon. Kinakabahan po kami dahil unang-una po sa lugar po namin, napakababa po noon eh. Paano po kung mangyari na lumubog, wag naman sana. Kasi pati pag-aanap buhay namin po talagang maepektuhan. Nakaka-nervous din kahit tag-araw. Siyempre, hindi mo rin iisipin na kahit tagtuyot ngayon, marami pa ring tubig doon. Talagang kakabahan po kasi yun po tubig po yun. Malaking perisyo po yun. Hindi natin alam kung kailan siya pwedeng bumigay. Pero wala raw dapat ikabahala sa pagkasira ng rubber gate ayon sa Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Ayon sa Bulacan PDRRMO, ang nasirang bahagi ng rubber gate ay may lapad lamang ng humigit kumulang 5 metro. Sa kasalukuyan, mababa raw ang level ng tubig sa Angat River kaya't hindi ito inaasahang magdudulot ng pagbaha. Dagdag pa nila, ang kabuuang lalim ng tubig sa Bustos Dam ay nasa 17.38 meters, kung saan ang rubber gate ay nakapatong lamang sa 15 meters. Ibig sabihin, ang lumalabas na tubig ay kaunti lamang. Nilinaw rin ng ahensya na walang naging pag-ulan sa mga nakaraang araw, kaya't wala ring karagdagang pressure o volume ng tubig na posibleng magpalala ng sitwasyon. Ang rubber gate na nasira, ito yung rubber gate 3 at kadahilanan ng biglaang pagsingaw nito dahil sa init ng panahon ay nagdulot lang ng pag-replate ng rubber gate. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Arestado isang negosyante matapos umanong tangkaing manuhol sa NBI. Kapalit po ng paglaya ng ilan niyang pahinante na hinuli. Saksi si John Consulta. Makikita sa videong ito ang Executive Officer ng NBI Criminal Intelligence Division habang kinakausap ang isang manong negosyante na may pakay sa kanya. Ilang saglit lang, may inilapag ng pera ang lalaki sa mesa na 200,000 pesos. Noon na siya hinawakan at dinakip ng mga ahente ng NBI. Na-arresto ka namin sa tangkang panuluhor sa NBI. Ha? May karapatang kang huwag mong salita o magsalita, ano man ang sabihin mo, ay maaaring gamitin laban sa'yo. Ayon sa NBI, nagpunta sa tanggapan nila sa Pasay ang inaresto para ipakiusap. Napakawala ng ilan nilang inaresto kapalit ng perang kanyang ibinigay. Ang sabi sa akin ng mga operatiba, that is just one time. Susunod daw, pag meron silang ganyan, lalapit uli sila sa amin. Ang ugat ng panunuhol, ang pagkakahuli ng NBI CRID sa 2 truck ng grupo na hindi reefer van pero may lamang frozen na isda at gulay. Labag yan sa regulasyon ng DA ayon sa NBI. Minsan, yung mga truck na yan, hindi naman kagad madi-deliver yan. Ilalagay lang nila dyan, matitengga yan, matuto yung mga yelo. Pag nato na yung mga yelo, hindi na under refrigeration. Pumapasok na dyan yung mga elements ng pagkasira. Kaya pag halimbawa nasira na yan, saka palang lalamig uli, pwede daw mag-breed ng microorganism. Sabi ng DA. Nananatiling impounded ang truck at arestado ang mga pahinante nito. Naharap naman sa reklamong corruption ng public official ang nagtangkang kumadrino sa 5 inaresto. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Walang makita ang iba pang ebidensya ang PNP para iugnay ang anak ng negosyanteng si Anson Tan sa pagdukot at pagpatay rito at kanyang driver. Nilinaw rin ng pulisya na hindi sila ang naglabas ng extrajudicial confession ng isang suspect na nagdawit sa anak. Saksi si June Veneracion. Matapos irekomenda ng PNP sa Department of Justice
na imbestigahan ang anak ng kinidnap at pinaslang na negosyanteng si Anson Tan. Sinabi ngayon ng PNP na wala silang makitang ibang ebidensya para iugnay sa krimen si Alvin Ke. Based po dito sa naging case build-up at investigation po ng PNP po ay wala pong direktang ebidensya na maglilik po kay Ginoong Alvin Ke dito po sa nangyaring pangingidnap mo sa kanyang ama po. Si Alvin Ke, idinawit ng suspect na si David Tan Liao sa isang extrajudicial confession. Pero nakulangan daw ang PNP sa pahayag ni Liao dahil wala raw siyang maiharap na ebidensya. Sa sinumpang salaysay rin ng dalawang arestadong suspect na sina Richardo Austria at Raymart Katikista na ibinigay sa GMA Integrated News sa isang source. Wala silang nabanggit na nakausap na Alvin Ke. Maliban sa mga claim ni Alvin Tan Liao, hindi naman niya maback-upan yun. Yung sinasabi niya, restaurant na pinuntahan nila, may mga tawag sila between him and Alvin Ke. Wala siyang maipatunayan doon. Nagalit daw si PNP Chief Romel Marbil sa paglilik ng extrajudicial confession ni Liao. Iginit ng PNP, hindi sila ang naglabas ito. We are not stupid enough para ilabas po ito. Katulad ng sinasabi po nila, medyo masakit na sabihing incompetent ang AKG. Bukas ay maghahain daw ng motion ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Department of Justice para maalis si Alvin Ke sa listahan ng mga respondents sa pagdukot at papatay sa kanyang ama at sa driver nito. Sa isang pahayag ng abogado ni Alvin Ke na si Attorney Kit Belmonte, sinabi nitong nabigla sila sa ulat na isinasangkot siya sa krimen. Nakikipag-cooperate daw siya at ang pamilya niya sa pulisya at ibinibigay ang anumang pwedeng makatulong sa investigasyon para malaman kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa ama. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng pamilya ni Tan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Nagsimula na po kanina ang bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas sa Cebu. Pero ititigil muna ang bentahan bukas dahil sa ayuda ban para sa eleksyon 2025. Saksi, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Nag-umpisa na ang bintahan ng 20 pesos kada kilong bigas. Kaya maaga pa lang, marami na ang pumila para makabili ng NFA rice. Humot ka ayo lang bugas, tag 20 tara Dilipik. Way bato oy. Limitado ang pwedeng bilhin kada tao at mga nasa vulnerable sector lang ang pwedeng bintahan tulad ng mga senior citizen, solo parents at persons with disability. 500 sako lang din muna ang ibinenta ngayong Labor Day sa Cebu Province. 10 kilos ang limit nila sa sakataw. And then galos basen mga kuara 2 weeks o sa kasimana. Okay raman, depende raman siguro sa pagluto. Ang mababang presyo posible dahil sa kasunduang nagtatakda ng subsidiyang sasagutin ng gobyerno. Talagang nakatutok yung Pangulo natin ng ating bansa dito sa proyektong ito at sinusuportahan talaga niya ito ng tuloy-tuloy. Pilot test pa lang ito na tatagal hanggang Disyembre at makakakuha pati mga nasa iba pang rehiyon sa Visayas ayon sa Agriculture Department. Sa kanilang taya, 800,000 household o nasa 4 na milyong tao ang makikinabang. Ang buhatan sa NFA karon, gi-collaborate na tanang mga source regions nga mo augment para masustiniran kining gikinahanglanon ni maong programa. Kasama rin dapat sa inisyal na rollout ang 16 na distribution center sa Metro Manila. Pero ititigil muna ang bintahan bukas dahil sa 10 araw na ayuda ban hanggang sa eleksyon. Sana po ang pakiusap lang natin, baka pwede naman after ito ma-roll out, baka pwede naman na after the election na natin isunod yung susunod na rollout para naman po hindi maakusahan na ang bigas o kanin ay napopolitika. To be on the safe side, siyempre ayaw din naman natin na ayoko naman makasuhan. Umiiral din ngayon ang 45 araw na election spending ban. Pero pinagbigyan ng COMELEC ang hiling na exemption ng Agriculture Department para sa 5 bilyong pisong pundo nila. Kaya pinayagan pa ang pagbibenta ngayong araw. Sinagot din ng kagawaran kung bakit sa panahon ng election ban planong ibenta ang 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas.
Matagal na naman natin sinimulan yung mga ganitong klaseng programa, yung ating P29, yung ating Rice for All. At unti-unti, yan ay pinapalawak natin yung mga ganitong programa. At matandaan din natin, nagkaroon tayo ng Food Security Emergency Declaration dahil dun sa napakaraming stock ng NFA. At ngayon ay patuloy na dumadami, nasa 370,000 metric tons. Kaya ang ating decision ay base dito sa mga pangyari nito at wala namang politika halos. Para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nakausap ng GMA Integrated News ang ilang customer ng Prime Water sa Bulacan at Cavite. Matagal na raw silang problemado sa tubig gripo. At may banat naman si Vice President Sara Duterte sa iniutos na investigasyon ni Pangulong Marcos sa kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya Villar. Saksi, si Mav Gonzalez. Puno ng water containers ang bahay ni Isidro sa Malolos, Bulacan. Dahil kasi sa problema sa water concessionaire na Prime Water, napipilitan siyang mag-igib. Hindi lang po ako nag-report papupuntahan daw po. May pumunta naman po. Sa baba po ng Diyos, wala pa po. Biro niyo po, buhat dito, binubuhat ko po yung tubig, yung 2 container. Hihinto ako doon sa malayo-layo rin. Nagpaplano na nga po akong patayo ng kahit na isang tubo na poso eh. Dito sila kumukuha ng tubig sa isang bahay sa bungad ng Eskinita. Pila-pila ang mga container ng mga nakikiigib kanina. Mula rito, mahigit 100 metro ang nilalakad niya pauwi ng bahay. Ang kwento ni Sir, mga 7 months ago daw, humina yung tulo ng gripo nila. Pero 5 months ago, ito nawala na raw talaga completely. Kaya kailangan nang mag-igib dahil wala na talagang tulo yung tubig. Dati, sa kapitbahay na si Rosario lang daw siya nakikiigib. Pero isang buwan na rin napakahina ng tulo rito. Kaya pati sila Rosario, nag-iigib na sa labas. Magkano pinabayad niyo buwan-buwan dyan? 600 po. 600, tas walang tubig. Opo. Kasi po ano po kami, marami pamilya, 3 pamilya po. Gaano kahirap yan sa inyo ngayon? Summer pa, init. Sumasalok po. Sa Dasmariñas, Cavite, may himutok rin ang mga residente. Sana matulungan naman nila kami. Kasi hirap na hirap po kami. Sobra. Ang hinahanap ngayon ng tao, yung makaalwan ng pakiramdam. Pero hindi nangyayari. Problema dumagdag ang bill, dire-diretso naman talaga ang bill doon eh. Pero wala ka man lang makitang magandang pamamarana para magtaksid ang mga consumer. Dahil sa mga reklamo ng customers, papaimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Prime Water na pagmamay-ari ng pamilya Villar. Mula nang pumutok ang issue, hinihinga na namin ng pahayag ang Prime Water pero wala pa itong pahayag. Pinuntahan namin ang opisina ng Prime Water sa Malolos pero walang mga opisyal dahil holiday. Patuloy ang aming pagsisikap na makuha ang panig ng kumpanya na pagmamay-ari ng pamilya Villar. May nabibilangan ni Representative Camille Villar na kabilang sa senatorial slate ng administrasyon. Sa tingin ni Vice President Sara Duterte, may kinalaman ang hakbang ng Malacanang sa politika at sa pag-endorso niya kay Representative Villar. Malamang dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga taong hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya bilhin. Hinihintay pa namin ang reaksyon ng Malacanang sa sinabi ni Duterte. Pero kahapon, nang tanungin ang palasyo kung kumpiyansa pa rin ang administrasyon sa kakayanan ni Villar sa gitna ng issue sa isang kumpanya ng kanyang pamilya. It depends on how she will perform. If we will have this trust on her, well, we have to give it to her. But he should prove that she could perform as a leader. With this issue regarding Prime Waters, if there's a need for them to resolve the issues raised by the consumers, I think we should immediately make an immediate action on that. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Dadalo si Vice President Sara Duterte sa preliminary investigation ng Department of Justice kaugnay ng reklamo ng NBI na nagbanta umano siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagkausap na kami ng aking abogado with regard to sa counter affidavit na tinatapos na lang namin. At mag-appear ako dahil kailangan ko mag-oath.
Nag-ugat ang reklamong inihain ng NBI sa sinabi ng Vice Presidente noong Nobyembre na may kinausap siyang tao para patayin umano sina Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pero nilinaw kinalaunan ng Vice Presidente ang kanyang pahayag. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, nakaschedule ang preliminary investigation sa May 9 at May 16. Pinag-aaralan na ng mga Regional Wage Board ang panawagan para sa aumento sa sahod ng mga manggagawa. Yan po ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na dumalo sa job fair ngayong araw ng paggawa. Saksi, si Ivan Mayrina. Tuwing araw ng paggawa, taon-taon ang panawagan ng mga labor group, ang taas sahod. Ngayong taon, may grupong humiling ng 1,200 pesos na minimum wage. May nanawagan namang sertipikahang urgent ng Pangulo, ang panukalang 200 pesos sa legislated wage hike na ipinasa sa Senado pero hindi pa lumulusot sa Kamara. Pero walang endorsement para sa panukala na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Labor Day Job Fair ng Labor Department. Masarap pakinggan ang matatamis na mga pangako. Ngunit ang mga ito ay may epekto sa paglago ng negosyo, trabaho at ekonomiya. Kaya't kailangan na pag-aralan natin ng mabuti. Sa halip na across the board o pantay na dagdag sahod sa lahat ng manggagawa sa buong bansa, gusto niyang pag-aralan nito kada rehiyon. Your concerns are being addressed through the regional tripartite wages and productivity boards. Simulaan niya ng iutos niya sa mga wage board sa pag-aralan niya na 16 na rehiyon na ang nagtaas ng minimum wage, bagaman malayo sa hinihingi ng mga labor group. At sa kalagitnaan ng buwang ito, ay sisimulan na muli ang review ng wage board ng Metro Manila kung dapat bandagdagan muli ang minimum wage at kung magkano. Pwede ring bumawian niya sa benepisyo imbes sa sahod. Hindi sinasagkaan ng pangkasalukuyang administrasyon yung pagkakataon na magkaroon ng karagdagang benepisyo ang ating mga manggagawa. Kabilang sa mga benepisyo ang mga loans sa SSS. Inanunsyo ng Pangulo na ibaba sa Hulyo ang interes sa 8% na lang para sa salary loan at 7% para sa calamity loan mula sa dating 10%. Sa Setyembre naman, hanggang 150,000 pesos na ang pwedeng utangin ng surviving spouse pensioner. Kabilang din sa mga hakbang ng gobyerno ang mga job fair. Mahigit 200,000 trabaho ang alok sa mga magkakasabay na job fair ngayong Labor Day sa buong bansa. Si Patricia Namoca, bagong senior high graduate, hired on the spot bilang hotel room attendant. Napaka-convenient po, katulad ko na nakaka-graduate ko lang na hired on the spot po kanina na hindi ko po in-expect. May job fair din para sa mga gusto mag-abroad na masusundan pa. Hiring sa Croatia will be for hotel workers and possibly caregivers. But outside of that, like factory workers, private truck. So sila yung magdadaos ng job fair katuwang namin sa May 21. Abangan po yun. Buwan na nga mga ganito alinsunod sa utos ng Pangulo at dahilan ng ayon sa gobyerno ay pinakamababang unemployment rate sa nakalipas na 20 taon na 3.8%. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Nakikipag-ugnayan ng China sa Pilipinas para makakuha ng impormasyon kaugnay sa hinihinalang Chinese spy na naaresto sa paligid ng COMELEC. Sa ikinasang operasyon ng NBI na bisto sa likod ng sasakyan ng Chino ang equipment na maaari umunong magamit sa pang-iispiya. Muling iginiit ng Chinese Foreign Ministry na hindi sila makikialam at wala umunong interes na makialam saan nila'y usaping panloob ng Pilipinas. Nagpaalala rin sila sa ilang politiko na huwag gamitin ang naturang insidente para magpakalat ng isyung may kaugnayan sa China at gumawa ng mga akusasyon para sa pansariling interes. Pinalilipat na ng Korte sa Gobyerno ang 189 million pesos na nasamsam sa sinalakay na Pogo Hub sa Mabalacat, Pampanga noong 2023. Kasunod po yan ang pagkapanalo ng gobyerno sa kaso laban sa mga dayuhang nagpapatakbo nito. Saksi, si Salima Refra. Opisyal nang mapupunta sa gobyerno ang limpak-limpak na salaping na-recover sa mga kahadiyero ng sinalakay na Clarkson Valley Pogo Hub sa Mabalacat, Pampanga noong May 2023. Ang halaga, 189 million pesos. Ireremit yan sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC matapos maipanalo ng gobyerno ang forfeiture case laban sa 8 foreign national na nagpatakbo ng scam at trafficking hub na bumiktima sa maraming dayuhan. Hindi na kumbinsi ang Makati RTC sa argumento ng mga akusado na hindi sa krimen o iligal na gawain kinita ang pera at ang pinangpundar sa mga pag-aari ng kumpanya. Sabi ng korte, hindi kailangan mapatunayang galing sa krimen ang pera.
Sapat na anyang napatunayan ng AMLAC na sangkot ang Pogo sa iligal na gawain tulad ng human trafficking at online fraud, bagay na sinusugan sa mga salaysay ng mga biktima. Ayon pa sa korte, hindi rin kailangan ng aktwal na conviction sa mga alegasyong yan para masabing sangkot ang pera sa iligal. May 10 araw ang PNP Anti-Cybercrime Group mula nang ilabas ang desisyon para i-remit sa AMLAC ang perang nasamsam nila sa Pogo Hub. Kabilang sa panlolokong kinakasaumano noon sa Scam Hub ang love scams at cryptocurrency scams. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng PAOK at sinusubukan rin makuha maging ang kumpanyang nagmamay-ari ng lugar. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Ngayon pang Labor Day, kasama ang karapatan ng mga manggagawa sa mga isinulong sa kampanya ng mga kandidato sa pagkasenador. Saksi, si Darlene Can. Scholarship para sa panganay ng bawat pamilya ang nais ni Ariel Querubin. Sa Laguna, pagtutol sa political dynasty ang inihayag ni Danilo Ramos. Kasama si Jerome Adonis na inilalaban ang 1,200 pesos na minimum wage. Paglaban sa jeepney phase-out ang isinulong ni Modi Floranda. Nagpugay si Amira Lidasan sa mga aktivistang manggagawa at mga katutubo. Alternatibong demokrasya at pamamahalang inihayag ni Lisa Masa. Pabahay at oportunidad para sa may hirap ang itinulak ni Mimi Doringo na dumalo rin sa pagtitipon kasama sina Leody de Guzman, Sonny Matula, Ernesto Arellano at Attorney Luke Espiritu na gusto ng pantay na sahod sa buong bansa. Sa Gapan, Nueva Ecija, nag-ikot si Willie Revillame. Pantay na sweldo ng mga manggagawa sa buong bansa ang nais si Attorney Vic Rodriguez. Paglalagay ng malasakit center sa private hospitals ang nais ni Dr. Richard Mata. Kapakanan ng mga manggagawang isinusulong ni Jose Olivar. Si Tito Soto nagsalita sa isang pagtitipon sa Makati. Pagmamahal sa bayan ang binigyang diin ni Senator Francis Tolentino sa Cavite. Dagdag benepisyo sa senior citizens ang isinusulong ni Benher Abalos. Umento sa sahod ng health workers ang nais ni Aline Andamo. Libreng load at internet sa mga estudyante ang pangako ni Bam Aquino. Pag-alis ng tax sa overtime at bonus ang itinulak ni Mayor Abby Binay. Mga taga Rizal ang binisita ni Senator Bong Revilla. Nangako si Congressman Bonifacio Bosita na magiging boses ng manggagawang Pilipino. Umento sa sahod ang nais ni na Representatives Arlene Brosas at Franz Castro. Cultural preservation ang isa sa isinusulong ni Teddy Casino. Suporta sa mga kababaihan ang idiniin sa Cavite ni Senator Pia Cayetano. Ibinahagi ni Attorney Angelo de Alba ng advokasya para sa children with special needs at mga PWD. Agarang pagpasa ng panukala sa aumento sa sahod ang inihayag ni Senator Bongo. Kasama niya sa Bulacan sina Attorney J.V. Hinlo na pagbibigay ng trabaho ang idiniin. Nag-ikot din si Attorney Raul Lambino. Pagpapalakas sa pilgrimage tourism sa Quezon ang isinulong ni Senator Lito Lapid. Murang pagpapagamot sa may hirap ang advokasya ni Congressman Rodante Marcoleta. Bumisita sa Lingayen, Pangasinan si Heidi Mendoza. Nag-ikot sa ilang bayan sa Isabela at Nueva Vizcaya si Kiko Pangilinan. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Can, ang inyong saksi. Nakasusulasok ang usok sa highway na ito sa Israel dahil sa wildfire na umabot na sa gilid ng kalsada. Iniwan na ng ilang motorista ang kanilang sasakyan sa highway. Kahapon pa nagsimula ang sunog malapit sa Jerusalem sa gitna ng malakas na hangin at mainit na panahon. Ilang komunidad ang pinalikas at isinara rin ang bahagi ng highway na nag-uugnay sa Tel Aviv at Jerusalem. Ayon sa otoridad, hindi bababa sa 13 ang sugatan. At dahil sa wildfire, kanselado ang ilang pagtitipon para sa Independence Day sa Israel. Tag-init pa rin pero nalubog sa baha ang mga bahay at taniman sa bahagi ng Kiamba, Sarangani. Binahari ng bahagi ng Zamboanga City bunsod ng thunderstorms. Inula naman ang ilang bahagi ng Tagbilaran City sa Bohol.
Base sa datos ng Metro Weather, makararanas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon bukas ng tanghali. At halos buong Visayas at Mindanao naman ang uulanin simula tanghali hanggang gabi. Posible rin ang pag-ulan sa Metro Manila pagdating ng hapon. Ay sa Pag-asa, may bagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At nakapaloob yan sa Intertropical Convergence Zone at huling namataan, 500 kilometro sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo pero maaaring magbago sa mga susunod na araw. Posible rin magdala ito ng mga pag-ulan bukas sa Eastern at Central Visayas, gayon din sa bahagi ng Mindanao. ITCZ ang magpapaulan sa Palawan at sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang easterlies naman magdudulot pa rin ng mainit na panahon at mahigit 20 lugar ang makararanas ng danger level na heat index bukas. Posibleng 45 degrees Celsius ang pinakamataas. Bagong style, bagong Jillian Ward. Yan daw ang masisilayan natin sa kanyang karakter na mapapanood sa Mga Batang Riles. Sa kanyang pagdalo sa set, nakasama rin ni Jillian ang Riles Boys na sina Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Rahil Birria at Anton Vinson. Lahat sila excited ng makatrabaho ang star of the new gen. Si Rahil naman, dating nakatambalan ni Jillian sa Abot Kamay na Pangarap. Masaya ka or disappointed ka? Saya. Sobrang saya. Masaya din sila, oh. Tanong mo din sila, masaya ba kayo? Masaya ako para sa kaibigan ko. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.